Hello po sa lahat. Ito nga pala yung bahay na pinapagawa namin. Yan pala yung dating itsura ng bahay namin. Ayan. Yan yung dating bahay namin na binagyo ng pinakamalakas na bagyo. Natanga yung bubong namin. At yan, dahil wala pa nga akong budget para sa bahay, inuna ko muna yung bakod. Then after nun, nakapag-ipon na, ayan, naumpisahan na sa wakas ang bahay na pinapangarap namin. Kahit papano, paunti-unti, nakapag-ipon. At ayan na nga, nag-start na ang bigat sa bulsa. Yung semento na yan, 100 pieces yan kasi mag-start na magbuhos sa second floor. Kailangan ng madaming semento tsaka ng mga bakal para dun sa taas. Tapos ayan na, tapos na yung buhusan. Tapos ayan na nga, nagbayanihan na. Hindi pala bayanihan yan kasi ang sakit din sa bulsa. Ang daming kailangan ng mga labor para mabilis daw yung pag-akyat ng semento sa taas para hindi daw tumigas. Kailangan daw talaga maraming magbubuhat at maghahalo. Na dati hindi naman ganyan. Parang ang dami kasing naiba sa pagpapagawa ng bahay. Nakakapanibago kasi parang ng mga time nang nabubuhay ang papa ko, hindi naman ganyan sila maggawa. So nagbabago talaga ang panahon habang tumatagal. Kasi noon kami sa probinsya, pag may nakakita kami nagpapagawa ng bahay, simple lang, hindi naman katulad ng gawa ngayon. Na-share ko lang naman para to inspire po sa lahat. Mga gusto rin, lakasan lang po talaga ng loob. Kasi pag hindi ka naglakas ng loob, parang walang mangyayari sa kaka-work mo, sa kaka-work. Pero sa probinsya po yan. Pag nag-senior na, para may uuwian tayong bahay sa probinsya. Pinaghahandaan ng pagtanda. Sa ngayon po, yung mama ko ang nakatira dyan, tsaka yung kapatid ko, tsaka yung asawa ng mama ko. Sila po yung titira muna dyan habang wala kami at nagbabaka-bakasyon lang. Pangarap din kasi talaga ng mama ko yan. Actually, siya po ang reason talaga bakit nakapag-desisyonan po namin magpatayo ng bahay dyan sa probinsya. Kasi yung bahay nga namin, sinira ng bagyong Nona ba yun? Yung bagyo na pinakamalakas ng 2015. So, hindi namin naitayo agad. Kasi syempre, mabigat-bigat din talaga sa bulsa magpagawa ng bahay. Kaya yung bahay dyan sa unang video na nakita nyo sa likod, yung maliit, yun ang naging tirahan muna nila mama nung nasira po yung bahay namin na kinalakihan namin. Dyan sila muna naggawa ng bahay kubo. Tapos ayan na nga, yung second floor, halos kalahati na yung nabuhos nila. Mabuti na lang nakasama yung panahon ng mga time na ginagawa nila yan. Pero pwede naman daw umulan. Pero dapat mahina lang. Kasi pag malakas, hindi sila pwede magbuhos. Kasi lalabnaw daw yung timpla ng semento. Nakakatuwa lang nung binubuhusan na yan. Parang nakakatuwa na nakakatakot. Kasi habang tumatagal parang mas palaki ng palaki yung gastos. At ayan, tapos na nga yung natanggal na nila yung brace sa ilalim. Nampisahan na rin nila yung pag-division dyan sa magiging kwarto nila mama sa baba. Tapos nilipat naman nila yung tinanggal nilang brace dyan sa sala tsaka sa may dining. Kasi magpapalitada na yata sila dyan sa may sala. Hindi na sila nagpabili ng additional na mga kahoy para mas makatipid daw. Nakakatawa din yung mga naggawa kasi concerned din sila sa nagpapagawa. At habang yung iba busy sa loob, inuumpisahan na rin yung terrace dyan. Nagkukay na rin sila at nakapagbaon na rin yata ng 3 hollow blocks dyan.
titiyuhin ko. Tinatanggal na nila yung lupa. Nakakatakot din magpagawa ng bahay. Hindi naman nakakatakot, nakaka-pressure kasi kailangan talaga ready ka. Kasi kapag yung maihingi na silang materialis, dapat may pambili talaga tayo kasi kung hindi, may stop yung trabaho. Pero sa totoo lang talaga, nag-over kami ng budget yan kasi hindi yan expected na ganyan magiging ganyan yung sukat ng kabuuang bahay. Kasi ang ginawa ko dyan, ako lang nagturo kung hanggang saan, gaano kalaki, gaano kalapad. Kasi sariling lupa po kasi namin yan. So, open sa size. Kaya hanggang dito, hanggang doon. At ayan, dumating na rin yung, yung pambubong. Nung umuwi kasi ako ng March, in-order ko na yan. So, nung magbububong na doon lang namin pinadeliver. Tapos yan, tinatapos na nila inuuna nila yung pagkikinis ng sa may bintana. Habang inaantay pa yung magagawa ng bubong. Kasi may ginagawa pa raw na ibang bubong. Iba kasi yung magagawa ng bubong. Hindi yung team ng nagagawa ng bahay. Ganun pala yun, iba-iba. Iba din sa electrician. Iba yun sa bubong. Iba din yun sa, yan yung namakyaw ng buong bahay. Yun, nag-i-start na sila magpalitada dyan. Nasa labas na din yung iba, nag-i-start na din. Marami kasi yung nagagawa, 6 yata sila dyan. So, ayan, araw-araw yan. Sa una, arawan yung kuha namin. Tapos, nung nagtagal na, nung nag-finishing na, pinapakyaw ko na kasi masyado na mabigat. So, para yung budget, tansyado namin. Kasi parang, pag nagpapalitada na kasi, mas mahirap na palang gawin yun. So, parang mas matagal, mas maraming araw. Kaya pinapakyaw na lang namin. Mas okay na pakyaw. Nung sa last na lang naman. Pero yun sa mga una hanggang maitayo yan, arawan kami namin sila binayaran. Pag-arawan pakain din kasi so pagod na pagod ang nanay ko dyan. Kakaluto ng pang merienda. Ayan yung kwarto nila mama sa baba. Syempre ang thunders na ayaw na sa taas, so sa baba lang daw sila, kaya yan ang pinagawa ko sa kanila sa baba. So kami sa taas dyan pag uuwi kami, pag magbabakasyon. Ayan na, nakakabit na nga pala yung trusses dyan, nakapasok na yung kanilang inaantay. Tapos na rin yung palitada dyan yung ibang mga part. Tapos, mabilis lang naman na ikabit yung yung bubong. Parang wala pang 2 weeks. Pinapakyaw ko din yan. Kasi mas mabigat din pag arawan. Kaya, pinapakyaw na lang namin. Mas okay. Mas na-budget ko yung pera. Kasi pinadala ko na rin ng buo sa mama ko. Ayan, nagkakabit na sila dyan ng bang tawag dyan, sanepa ba yan, tsaka yung alulun. Dalawa lang yung gumawa ng bubong. Tapos yan, ikabit na rin yung trusses sa terrace. Ayan, nakakatawa na yung part na yun parang medyo makakahinga ka na ng maluwag ng konti. Kapag nakabit na yung bubong. Kasi isa rin yun sa pinakamabigat yung materialis ng para sa bubong. Ang mamahal na. So, kaya nag-decide na rin kami na makapagpagawa kaagad. Kasi habang tumatagal, ang mamahal na ng mga materialis, yung bakal, yung semento, lahat halos nagmamahal na. So, kaya nag-umpisa na. At kahit pa paano, konti na lang yung kulang. Ang inuna talaga namin dyan, basta mapatayo siya, mabubungan, bintana, mapintuan. Yun ang pinaka-importante kasi yung mga iba medyo mabilis-bilis na yun. Habang nag-aantay na magawa yun. So, pwede na rin sila tirahan nila mama.
Tapos yan na pala yung hagdan, tapos na. Pinalagyan ko na rin ng brace. Tapos yung mga pinto, pinakabit ko na rin. Nara pala yung pinto na yan. Nagkakilala kasi yung mama ko na mura lang namin nakuha yan. Binigay ng mura. So ayan, sobrang tigas niyan. Kinuha ko pala yung design niyan sa Pinterest. Halos karamihan naman ng design dyan sa bahay doon ko nakuha sa Pinterest. Saka inspired din yung mga bahay na clients ko. So, in-apply ko rin dyan. So, yung design din pala ng bahay, karamihan ideas ko lang din. So, nag-search lang ako na nag-search. Tapos, yan yung terrace pala, palabas. Yan. So, ikakabit na kasi dyan yung doorknob. Tapos, ayan, natapos na nga. Tinatry nila tiya, tsaka ni mama, kung sasabit ba dun sa may hagdan. Kasi, parang abot, pero lalagyan naman daw ng stopper yan. So okay naman. Plain lang yung pinto na pinili namin kasi ayaw namin ng maburda eh. So ayan na yung hagdan, napinturahan na rin siya. At yan na po yung total look niya sa labas. Hindi pa man tapos pero at least buo na. Pwede na siyang matirahan nila mama. Hindi na sila matutuluan pag naulan na natutulog sa gabi na inabot ng ulan. Salamat sa panonood guys. Sa susunod i-update ko pag natapos na yung pintura tsaka kisame tapos tiles. Please like, share, and follow po. Thank you. Ayan pala yung gate na pinagawa ko na din. Kasi sobrang open talaga yung place namin na yan. Pag galing ka sa labas, dire-diretso yan. Diyan agad. So, pwede ka na mag-park dyan pag nadiretso ka dyan sa bahay namin. Sinakayan nga nung nagawa ng gate yung ginawa nila kasi para pakita daw sa amin na matibay. Pero matibay naman talaga siya. Pulido rin yung pagkagawa niyan. Baguhan lang yung nagagawa kaya mas paguhan, mas malinis magawa. Ay hindi naman hindi naman sa mas malinis. Mas kasi parang ayan pala yung mga salamin tapos na rin ikabit. Ayan, inspired din yan sa mga salamin ng mga clients ko, lalo na yung may mirror type dyan na pinalagay ko. Mostly doon po sa harap sa may terrace. Kasi para pag may maaalis, doon na sa laman na nalamin. Ayan yung pinakamalaki na yan, mirror type yan. Tapos yung sa mga kwarto, dim lang. Yan yung gate. Tapos na rin siya pinturahan. Pinauna ko na yan. With matching black. Ayan yung sa may terrace. Yan yung sa may bandang likod. At ito yung sa may lakaran, palabas. Yan. Binidyo rin ng kapatid ko. Yan, terrace, harap, side. So, yung sa may likuran yun. Yung lumang bahay nila mama. Yan, dyan sila nakatira. So, ngayon, lumipat na sila dyan. Dyan na sila natutulog sa bagong bahay. At ayan ang loob. Yan, nakapagpagawa na rin ng lamesa ang aking nanay. Ayan, paakyat ng hagdan. Second floor. Yan, pinauna ko talaga malagyan ng brace yung yung hagdan. Kasi syempre maakyat sila mama, baka ma-out of balance sila. So, ayan yung veranda. Yung may sliding door. Walking closet yan. Pero sabi ni Cyril, gusto niya raw yan mag-kwarto. Yung pintuan pala niya nakakonect sa room namin. Nasa amin yung lock. So, para pag dyan siya matutulog. Kasi ang plan talaga namin dyan, walking closet. Yan yung room namin. Yan. Lagay ng aircon yan. Ayan. Tapos yan yung pinto. Doon sa may veranda. So, ito kay Cyril. Pinay-sliding door namin yan kasi para medyo maayos tingnan pag dyan sa may veranda. So, plan ni Peter, lagyan na rin daw ng TV dyan para dyan ang nuuran pag naandyan sa taas.
At ayan ang view niya pag naandyan ka sa taas. Pababa ng hagdan. Dahan-dahan baka mahulog. Hanggang dyan muna ang video natin. Mag-update na lang ako pag natapos na. Salamat!